Nothing happens in politics unless it is prepared that way. Correct. So meaning, Correct. itong nangyayari sa atin na ito, hindi stage. Ginawa yan, dinisign yan. Yung paglabas ng Santiago sa Senado, designed yan. Diba? Tama. So, kaya ang taong bayan, kaya napakahalaga pati ng media para sa taong bayan. Kasi kung kayo'y takot, ang mainstream media, ay saan lalapit ang taong bayan? Yes. Di ba? Sino ang magiging ilaw ng taong bayan sa mga issues na ganito na sabihin, alam ho nyo, ganito ho ang pagtingin dyan. Alam ho nyo, mali ho yun. Kailangan gabayan ang taong bayan. At yun doon mahalaga. Kaya nga nung nagkamali sila na tirisin ang SMNI, makikita mo talaga may design. From the very start, from 2023 January, may design sila. Tinira kaagad si Vice President Sara Duterte. Oo, tinira si SMNI, yung dalawa niyong broadcasters, Opo. tinira, ikinulong. Kung hindi umalma ang Mista Class. 'Di ba? Doon meron ka pa ring mga tao na naandyan na titindig. Pero ngayon, dahil dito systematic ang pagsikil nila, mag-iisip ka talaga, sandali lang. Tayo ba'y nasa martial law na? Mamalu, ma'am, may tanong ang taong bayan. First time nating nakita, high-level Office of the President through the Presidential Communications Office justifying a partnership whatsoever, pero alam natin na yun ay euphemism, pabalat bunga na lang yun, para supilin ang pagkalat ng social media na hindi nila nakokontrol ang mga iskandalosong revelations na nagpapatungkol sa liderato ng Pangulo ng Bansa. Magpapartner sila sa Meta para sikilin ang Facebook. Magpapartner ang gobyerno ni Marcos sa Google para sikilin ang YouTube. Kontrolin ang lahat ng daloy ng impormasyon, lalo na ang kritikal sa gobyerno at administrasyon niya. How do you look at this pattern of very brazen and flagrant display of attempt to use authoritarian approach na pati social media na ay sasakupin nila? Alam mo, Eric, yung pagkitil sa mapalayang pananalita, may problema ako doon. Yung team up, sige, mag-team up sila. That's their policy, mag-team up sila. To handle misinformation and disinformation, uulitin ko, ang misinformation, nagkamali ka sa detalye, misinformation yon. Ang disinformation, meron na diyang manipulative propaganda. Ngayon, ang itatanong ko, okay, may ganyan ho kayo. Sino ho ba nagsimula ng disinformation ng kampanya? Tama. Sino ho ba ang may troll farm? Tama. Pihira sa kandidato na national na mag-contain ng troll farm. Ngayon, yan troll farm mo nung eleksyon, dinala mo sa governance, hindi ba dapat ang iyong positioning, ang iyong framing, ay ano ang mga programa? Hindi pagkitil ng kritiko. Di ba? Hindi pag-react na defensive. Alam mo, ang gobyerno, yung parati kong sinasabi, ang gobyerno, parati kang talo. Sabihin mo, tama, talo ka pa rin. Ganon ang nature eh. Kasi yung accountability napakahalaga. At doon ko pinupuri ang dating Pangulo. Kasi tingnan mo yung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Isa ako sa kritiko. Yeah. For the first 3 years. Tira ako ng tira sa kanya. Tapos nakita ko, sandali lang. Tama pala. Meron palang rhyme and reason ng pinaggagawa niya. So ang akin, yung kritiko, kasama yon sa panunungkulan. Ang kritiko ay mahalagang bagay sa demokrasya. Tama. Ngayon, kung sasabihin mo, no, we will fight disinformation, just make sure, PCO, that you do not engage in disinformation. Yan. Kasi part and parcel ng public relations effort sa gobyerno is really to play propaganda that the government is good, that the government is doing this way, blah, blah, blah. Yun, understood natin na they have to perform that role. Pero ang tanong ko, bakit hindi kayo nagpunta ng opensiba ng positive news?
Exactly. Kulang ba? Ang dami-daming kabinete. Yung tinatanong ko, bakit ang mga kabinete tahimik? Ang sekretary, ang kalihim. Wala ba kayong programa? Di ba nagsimula sila doon sa weekly press release? Yes. Na they invite secretaries, they talk about the projects, the programs, what they will roll out. Then all of a sudden, nawala. Bakit? Yan. Di ba? Wala ka na bang news? Doon ako nagtataka. Nagmi-meet kayo ng kabinete. 2 hours, 4 hours. Anong decision? Yan. Ay, doon ko nga tinira-tira si Presidente Duterte. Ang meeting nyo hanggang hating gabi. Kasi nasanay ako doon sa training namin noon, nung panahon ni FBR, na pagkatapos ng cabinet, di ba, meron kang, ito yung mga pinagkasunduan, ito yung gagawin. Kay Presidente Duterte, wala hanggang madaling araw. Pero nakikita mo, bawat kalihim, gumagalaw. Gumagalaw. May nangyayari. May report to the public. Yes. Ngayon, ang tingin ko, sabi ko nga, ito ba mga kabinete ni Pangulo takot sa kanya? O may kinatatakutan? Mamalo. Kaya hindi nagsasalita. Okay.